Hello guys! For today's video, I will share with you kung ano ba yung mga dahilan kung bakit tayo rejected sa ating maternity benefit sa SSS. So kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe to my channel. Okay, so i-share ko po sa inyo, ito po yung mga comments dun po sa aking mga previous video about maternity benefits. So, unang question po ay, tanong ko lang po bakit po kaya na-deny yung sa kakilala ko kahit pasok naman po yung 6 months contribution niya kasi March 2024 po siya nanganak. Kaya nag-start siya habulin at magbayad ng July to December 2023. Pero after niya manganak, na-deny siya dahil daw po yun sa contribution niya ay within or after semester contingency yung bayad. Sana po masagot. Salamat po. Okay, so una po sa lahat, yung kanya pong EDD is March 2024. So, ang kanya pong qualifying period, October 2022 to September 2023. So, pasok naman po yung sinabi niyang bayad, July 2023 to December 23. Ang tanong lang po dito ay kung kailan po siya nagbayad. So, meaning baka po nagbayad siya noong semester of contingency niya na, which is October 2023 to March 2024. So, ayun po yung sinabi ko po doon sa aking dating video na kapag po nalaman yung buntis na po kayo ay alamin nyo po kung kailan yung EDD or due date. And then, yung qualifying period, ito po yung mga buwan na kailangan may hulog po kayo at yung semester of contingency o yung mga buwan na maaari na po kayong manganak. So, dito po sa semester of contingency, bago po sumapit tong mga buwan na ito, kailangan nabayadan nyo na po yung qualifying period nyo. Ano po? Kasi kapag doon pa lang po kayo magbabayad sa semester of contingency nyo, possible talaga po na hindi na po kayo mako-qualify. Halimbawa, March 2024 ang kanyang due date. Pero, bayad siya ng kanyang contribution noong January 2024. Hindi na po siya mako-qualify kasi tsaka lang po siya nagbayad ng contribution niya noong nasa semester of contingency na po, which is January 2024. Lagi niyo pong tandaan na maghulog na po kayo bago pa po sumapit yung inyong semester of contingency. Okay, next. Sa akin, reject po. Need or receipt or acknowledgement receipt. Okay, so ito muna ang una. Kailangan nyo po nung resibo kasi po pupunta po kayo sa Local Receives Registrar or LCR. Doon nyo po ito papatatakan. Tapos, bago po yun matatakan po pala, kailangan nyo po munang magbayad. So, yung bayad po ay 50 pesos, I think, yung po sa akin. Tapos, may bibigay po sa inyong resibo. So, ayun po yung kailangan nyong itago kasi kailangan nyo po yung isubmit sa SSS. Good morning po, ma'am. Paano po i-upload yung resibo, ma'am? Di kasi ma-attach, ma'am. Isa lang yung pwede, yung live birth lang po na reject na po yung application ko, ma'am. Okay, hindi daw ma-upload ni ma'am yung kanyang resibo kasi isa lang yung kaya niyang i-upload. So, ano yung pwedeng maging solusyon? So, pumunta po kayo sa Play Store, i-download nyo po yung Cam Scanner. May meron po akong video about po doon kung paano siya gamitin. Please check nyo na lang po sa comment dito sa ilalim. Next question. Ma'am, ano pong quality ng documents yung pinasa niyo po para may idea? 2 months na kasi akong nagpapasa. Ang hirap makapagpasa online gamit lang yung cellphone. Chamba nakapasok noong September 2022. Pero after 1 week rejected naman, blurred daw and hindi daw mabasa ka anong quality ng birth certificate yung pinasa niyo po. Kung ang gamit po natin ay cellphone, so minsan po nagiging low quality po yung camera. Pero kung ang gamit niyo po ay iPhone, so malinaw po yun. Pero ang gamit ko po ay Cam Scanner kasi po sa Cam Scanner, pagka-click nyo po, ginamit nyo po siya automatic na magka-high quality na po yung document. So, malinaw na po, hindi na po siya blurry. So, I recommend na gamitin nyo po yun. Next, hello po, pag CTC po ba, paano yung sinasabi na clear? 3 times na-reject yung akin naka-CTC naman and colored pagpasa ko, rejected pa din, nakakainis na. Yan, nainis na si ma'am. Okay, so ganun po ulit. Gamit lang po kayo ng Cam Scanner and malinaw na po yun. Saka po, take note po na lahat po ng documents kailangan po ay colored. Next, magpa-help naman po. 3 times na po kasi ako na-reject. Ako. Ngayon, yung hinahanap naman SSS, yung OR or AR daw na issue ng LCR. Di ko naman alam kung anong OR yun. Kasi nung binigay sa akin yung live birthday baby, wala namang kasamang OR. Hope mapansin niyo po hanggang ngayon po kasi rejected but hindi ko na alam po anong gagawin ko. Salamat po. Okay, so di ba po groggy pa po tayo after natin manganak. So yung kasama po natin sa hospital like your partner, your mother or your mother-in-law or kung sino man po kasama niyo po sa hospital, sila po yung magkasikaso ng papeles ni baby.
Ano po, so pupunta po siya doon sa hospital, aayusin po yung birth certificate, then marirelease po siya I think after 24 hours or 48 hours. And then pag nakuha niyo na hard copy, ipa-certified true copy niyo na din po sa hospital. And then, papuntahin nyo na po siya agad sa munisipyo na malapit po sa inyo. Ipatatak nyo na po sa LCR or sa local civil registrar. So, bago po yung tatakan, magbabayad po kayo. Yung sa amin po is around 50 pesos. So, kapag po nagbayad kayo, may bibigay po sa inyong resibo. So, yung resibong po yun, ayun po yung magsisilbing OR or official receipt. So, itago po ninyo yon, ipatago nyo po sa kanila kasi po ayun po yung ipapasa nyo sa SSS. So, una yung birth certificate ni baby na may tatak na ng LCR, so colored. So, sa ilalim yung resibo. So, disclaimer lang po, ito po ay para sa mga normal delivery. Okay, next. Hi po, tanong ko lang po kung ano po kaya ibig sabihin ito? With corresponding official receipt or acknowledged receipt submitted through copy of the joint certificate. Okay, so ayun din po yung question ni ma'am. So, same answer lang din po. Hello po, ask ko lang po, paano po yung file na po, nag-file na po ako through online map to pero rejected po kasi need daw po ng submit ng live birth certificate with receipt. So, yun na po yung sinabi ko. And certificate of separation. Certificate of separation, kukunin nyo po yan sa inyong employer. Pag mag-i-scan po kayo una, birth certificate, sunod resibo, sunod po yung certificate of separation from your employment para dire-diretso na po siya sa isang PDF. Okay, so bakit nyo po kailangan kumuha nun? Kasi halimbawa, January po kayo umalis sa company nyo, tapos March po kayo nanganak. So wala pa pong 6 months kayong separated sa inyong employer. So kailangan po yun ni SSS. So yung sa case ko po, after 1 year separated na kami, hiwalay na kami ng aking employer. So hindi ko na po kailangan ng certificate kasi po more than 6 months na. Okay, so ito lang din po yung sa una. Ito po sa ilalim, please re-upload all previously submitted and additional required documents using PDF continuous scanning. So ito po yung sinasabi ko kanina na kailangan po ang ipapasa nyo po ay PDF at ayun po ay sunod-sunod na nasa isang document lang po. Tip po, panoodin nyo po yung video kung paano po gamitin yung cam scanner and it's very helpful para po sa inyong pagpapasa ng documents kay SSS. So, ayun lamang po. Kung nakatulong po itong video pong ito sa inyo, please subscribe to my channel and kung meron po kayong mga question, please comment down below and I will try my best to reply po on your comments. So, thank you for watching and see you again next time.